Hello mga caregivers! May update na ang home care worker immigration pilots. Ito yung inyong matagal nang hinihintay. Pero teka, parang maghihintay pa rin. Kasi uunahin po ay ang mga nasa loob ng Canada o mga workers in Canada. Ayan, kaya stay tuned guys. For more details, panoorin ang ating video ngayon. Stay tuned! Hello and welcome back! Si Ate Menchi po muli ito and today another topic about Canada. Kung gusto nyo ang ganito mga paksa guys, please consider subscribing sa Menchi's Philcan Life. Salamat po sa mga subscribers na ng ating channel. Pwede rin nyo akong i-follow, supportahan nyo ang aking Facebook page, ang Menchi's Philcan Life, the same title. And you can also join and be a member of this channel. In that note, I would like to say thank you sa ating mga current na channel members. Thank you kay Jennifer Palanas, kay Josephine or Josefina Peruelo, Nanette Lapira, kay Jen C, Driving Mom Advisor, kay Nery Castro, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Joy Gabriel Channel X, kay Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Marciano, and Team Pa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. At ngayon guys, ito na nga po ang ating inaabangan na detalye ng home care worker immigration pilots. Kasi dalawa. Kalalabas lang guys ngayong araw, February 26. At agad ko na ang ginawa ng video para inyo na pong makuha ang kabuuan ng detalye. Pero parang installment guys, kasi hindi pa rin kompleto ang detalyes, no? But at least meron na po tayong ilang malinaw na nakikita. Okay. Tatawagin pa rin itong home care worker immigration pilots. Yun. At ang opening will be March 31, 2025. Hindi po na bago yung kanilang ini-announce a few weeks ago, no? Pero, there will be two streams, ang sabi po. Workers in Canada, that's one stream. And number two ay ang applicants not working in Canada. Yung workers in Canada, wala pong ibinigay na definition kung sino-sino yon. Pero sa ating pagkakaunawa, itong mga workers in Canada ay caregivers already working in Canada na hindi pa nakakapag-apply sa permanent residency. Marami po tayong mga workers dito, mga caregivers na hindi pa sila PR at ang ibang ay matagal na. Bakit hindi sila PR? Kasi hindi pa sila nagkakaroon ng chance na mag-apply. Maybe because mataas pa kasi dati po yung mga requirements sa English test, sa education, at iba pang requirements. Pero ngayon, sa pilot na ito kasi, binabaan na po ang mga requirements. Level 4 na lang ang English test, grade 12 na lang ang education, and other things. Kaya ito na ang pagkakataon ng mga workers or caregivers inside Canada na makapag-apply. At it looks like sila ang magiging priority. Okay? Now, yung ikalawang stream ay applicants not working in Canada. Sino po sila? Siyempre, yung mga nasa outside Canada. Tulad ng mga nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, ng mga aspirants. Yung iba sa inyo, kompleto na ang mga papeles. Kompleto na yung 4 na mga requirements. So, yung pong applicants not working in Canada ay kayong mga outside Canada. When the pilots open, we will only accept applications for workers in Canada stream. The stream for applicants not working in Canada will open at a later date. Kaya sabi ko sa opening, ay teka, maghihintay pa rin ulit tayo. Para sa mga inside Canada, March 31, 2025, malapit na. Para sa mga outside Canada, nasa outside Canada katulad ninyo, hihintayin pa natin i-announce nila po yung petsa kung kailan. Ayun. Now, tingnan natin kung ano pa ang sinasabi na bago. Baka there's something new. Okay, learn about the pilots. Ang sinasabi nila dito guys ay ang kahalagahan talaga ng mga healthcare workers. At sabi nila, mas pinaganda nila ang programang ito base sa nakalipas na mga previous na caregiver program. Okay, ano-anong mga points, mga important points. Number 1, permanent residence in one step. The new pilot will offer one-step immigration process for home care workers
and their family members. Qualified home care workers will get permanent residence without needing a Canadian work experience in the occupation first. So, one step lang kasi wala nang gaining experience. Yung pong previous na programa, pagdating mo sa Canada, magtatrabaho ka pa ng 6 months muna. Ngayon, no more. No need for Canadian experience. Yun ang sinasabi, kaya one step lamang. Pag-apply mo, yun na yun. Magiging PR ka na pag ikaw ay na-approve. Number 2, reduced language and education requirement. Yes, sapagkat ngayon ay level 4 na lang po, CLB 4 na lang ang requirement for English test. And high school diploma, grade 12 education. Dati po ay, I think, third year college sa Pilipinas noon yung nakalipas. So ngayon, second year college, pwede na. Basta grade 12, okay? Number 3, no in Canada work experience needed. Pakinggan niyo pong mabuti ito, guys. Applicants won't need prior Canadian work experience. However, they will need to have recent, relevant work experience or have completed a credential of at least 6 months of related home care training. Madalas niyong itanong sa akin yan sa aking mga videos, ate, ang aking training, pwede ba itong gamitin? Yun, yung mga caregiving courses, no? Sinasabi rito na related 6 months of home care training, work experience or related home care training, ha? Ang sabi po ay or. So, yun po ang bago. They will also need to have a full-time job offer in home care within Canada, outside Quebec. Sa mga nagtatanong po kung kasali ang Quebec sa programang ito, it looks like hindi, kasi outside Quebec, hindi po kasama ang Quebec. Ang Quebec po ay may sariling caregiver program. Number 4, flexible work options with a job offer. Home care workers can work where they are needed. Your job offer can be from private household, organizations that directly hire full-time workers. For example, home healthcare service providers, home care support service providers, direct care agencies. Yun yung sinasabing organizations. Pero hindi pa natin ito, guys, nakikita kung saan para maka-apply kayo, no? But this will not include recruitment or placement agencies. Hindi po kasama rito yung mga nagre-recruit lang. Ito pong mga organizations na ito yung direktang nag-e-empleyo para ipadala ka sa mga clients na aalagaan mo, bata man or matanda, and other home care jobs. Yun yun. Okay. Ating pang tingnan kung ano sinasabi sa update. Who is eligible? Checkan natin ito kung kayo ay eligible. Applicants interested in working in Canada's home care sector will be eligible to apply when the pilots open if they are, number 1, have a minimum of level 4 English or French in CLB or NCLC. Check? Check ba? Check. Okay. Have the equivalent of a Canadian high school diploma or higher? Grade 12 or higher? Check? Check. Have at least 6 months. Ito, guys, pakinggan nyo. Have at least 6 months or recent and relevant work experience or a related caregiver training credential. Alin man sa dalawa. Check? Check. And last, have an offer for a full-time home care job. Check? Check. Okay. So, kung na-check nyo ang apat, then you are eligible to apply. Hindi po kailangan ng LMIA. Ang sabi dyan, a labor market impact assessment is not required. We will update our website with the full eligibility criteria before the pilots open. So, maghihintay pa rin tayo kung kailan mag-o-open para sa outside Canada applicants. Para po dun sa mga dati nang nag-apply sa nakalipas na home childcare provider pilot or home support worker pilot, itutuloy nila ang pagpo-process ng inyong application. Ilalagay ko sa description box
ang link na ito kasi meron pang nakalagay sa bandang dulo, guidance on how to prepare your application if you are currently working in Canada and if you're not working in Canada. Yun. So, at may mga question at mga paliwanag pa dyan guys, basahin na lang po ninyo sa description. Ayun guys, may update. 2 bagay. Good news para sa nasa inside Canada, you can apply kung kayo ay mga workers na in Canada. At ang mga outside Canada, maghihintay pa kung kailan kayo mag-a-apply. Kung na-disappoint man kayo na mga nasa outside Canada kasi wala pang linaw, wag kayong ma-disappoint guys. Ang importante, alam nating tuloy na tuloy ang home care pilot na ito. Meron lang mauuna at kayo naman ay susunod na rin. Petsa na lang ang ating hinihintay. Okay? Yan muna guys. Thank you for watching. At kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, please consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. And thank you sa ating mga subscriber na. And of course, pwede kayo mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Thank you kay Jennifer Palanas, kay Josephine or Josefina Peruelo, Nanette Lapira, kay Jen Seat, Driving Mom Advisor, kay Nery Castro, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Joy Gabriel Channel X, kay Marjorie Ramos, Marjorie Jumento, Marciano, and team pa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Yun na muna po si Ate Menchie. Ito, maraming salamat sa inyong panonood and see you again. Bye!